Kayo po ba ay talagang anak ng Diyos? Ay ibig kong sabihin, ang paksa natin nung last Sunday ay isinilang tayo dahil sa salita. Tama po ba? Isinilang tayo dahil sa salita ng Diyos. At ibig sabihin, kaya tayo pumupunta sa bahay-sambahan, ang ating excited tayo, hindi para sa ating physical pakinabang lang. Lalo higit doon sa ating isipan na nagliliwanag at nai-inlove tayo ng nai-inlove sa salita ng Diyos. Di ba malimit natin din narinig na yun daw isang taong na-inlove, nabihag ng pag-ibig ay yung mga love letter nung yung kanyang mahal ay minsan ay binabasa niya yon. Pinapaulit-ulit niyang basahin, lalo na kapag yun ay punong-puno ng paalala, pagmamalasakit. So, ganun din tayong mga mananampalataya. Habang tumatagal, napaglalabanan natin yung pagka-boring, napaglalabanan natin yung minsan yung inaantok kasalita ng Diyos kasi nature yun ng ating flesh. At habang nagtatagal, nagliliwanag ito sa ating isipan. Kaya ako po, nag-expect din po ako na habang tayo tumatagal ay nagbabasa tayo ng Bible. Last Wednesday nga napag-usapan po namin na sana yung grupo ng mga kalalakihan, grupo ng mga nanay, grupo ng mga kabataan, grupo na maging sa children ministry, ang challenge po natin ay magbasa ng Bible. From Genesis, gawin natin ito. Huwag tayong papayag na sinong araw, walang nagka-challenge sa atin ng ganito eh. Nagbabasa tayo ng mga Bible, binibigyan tayo ng mga parang assignment na binibigyan yung kung ano babasahin. Pero iba pa din yung mabasa natin ang Bible ng buo habang nabubuhay ka. Kung maaari nga, ako ang goal ko po pag nakatapos ako ng isang basa, balikan ko uli sa Genesis. Basa uli. Bukod yung tayo ay mayroong mga pinapaksa, mayroon tayong mga video message. Isa ko rin pong nagiging ay lagi po akong nakikinig pag ako'y nagliligpit or ano man ang ginagawa ko, ay binubuksan ko ang gadget. Nilaloud po natin yan kung meron kang Bluetooth speaker na pinapakinggan ko palagi po yung mga video message kasi malaking bagay po yon. At bukod doon, pinipilit mong yung attention mo nandun habang may ginagawa ka kasi pwedeng napapakinggan mo siya pero minsan naaagaw yung attention mo ng ibang mga bagay. Yung nga lang isip natin minsan lumilipad yan eh. Pag merong pumasok na, meron nga pala akong sisingilin. Meron nga pala akong ano. Lumilipad yung ating isipan at nawawala yung focus natin. Pero sabi nga, laban lang. Ilaban natin yung ating pananampalataya kasi yun yung ating pagmamahal sa Panginoon. Yun yung ating pagsamba. Yun yung sinasabi sa John chapter 4 sa 24 and 25 na darating ang oras na sasambahin ninyo, sabi ng Panginoong Jesus doon sa babaeng Samaritana, hindi sa Jerusalem, hindi sa Samaria, kung hindi sasambahin niyo ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Sasambahin daw ng mga tunay na mananamba. Kayo po ba yung mga worshiper? Tayong lahat. Hindi po yung music team ang worshiper. Tayo pong lahat ang mananamba. Sa bagong tipan ay ipinaliwanag na nababaguhin na ng Panginoon yung uri ng pagsamba. At isa sa napakagandang sinasabi ng Bible ay yung sa Romans, di ba? 12:1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Alam niyo po yung sa mga mananampalataya, bilang tayo din ng katawan ni Kristo, dapat tayo ay talagang inihahandog na rin natin, maging itong physical body natin, maging vessel of honor. Sabi nga, yung nagdodominyo na yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kaya, bagaman alam natin na ang nature ng ating outward man ay carnal siya,
Pero dahil ang nagdodominion na yung spirit, ay sumusunod na yung body. Hindi na siya yung nagdodominion. Unlike nung hindi pa tayo believer, tayo po ay walang pagkaunawa sa inward and outward man. Wala tayong pagkaunawa. Yung Diyos ay, ang kausap ng Diyos, yung ating spirit, yung ating isipan. At kaya sinasabi ng Ephesians chapter 4 na renewed the spirit of your mind. Magbago na kayo ng diwa ng inyong pag-iisip. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ang siyang dapat ay captive ng ating isipan, ng ating buong pagkatao. Kaya ganun, yung ating katawang physical ay magiging vessel of honor. Magiging ang kanyang kilos ay nadodominahan ng Espiritu ng Diyos. Kaya holy and acceptable unto God. Kaya sa mata ng Diyos, bagaman ito sa krus ay yung body of sin, yung umalipin sa atin, yung dati ay sunod-sunuran ka doon, siya ngayon ay nare-regulate natin. Kaya nagiging acceptable unto God, which is your reasonable service. So habang nabubuhay ka, kasama yung physical mo, susunod yan sa pagsamba o sa purpose ng buhay mo. Kaya sabi ng verse 2, and be not conformed to this world. In that time, yung world na tinutukoy dyan ay yung lumang tipan, yung mundo ng kautusan. But be ye transformed by the renewing of your mind that you may prove. Kasi hindi mo makikita kung ano yung mabuti, hindi natin mapapatunayan kung ano talaga ang mabuti, katanggap-tanggap talagang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kung hindi natin ihahandog ang ating buong pagkatao na ang salita ng Diyos, which is Spirit, ang siyang maghari sa buhay natin habang tayo nabubuhay sa lupang ito. Kaya patuloy po ako bilang mentor po ninyo at ang pinakamerong authority talaga sa atin ay ang Scripture. Alam nyo, wala sa tao personal nanggagaling yung anointing, yung spirit of fatherhood at pag-ibig kung hindi yan po yung nasa salita ng Diyos. Agree po ba kayo doon? Dito yun nanggagaling. Ang anointing wala sa tao. No? Ang anointing, nung tinanggap natin ang salita ng Diyos, sabi ng ating pinag-aralan last week na sa 1 Peter 1:23 and so on, sabi doon, ipinanganak kayo hindi sa binhing nasisira, kung hindi sa binhing walang kasiraan ang salita ng Diyos. Diba? At yun ay wala ng kasiraan. Ibig sabihin, lahat tayo isinilang dahil sa salita, sa pagtanggap natin sa kanyang salita. So, ang sabi ng Bible sa 2 Timothy 3, ang Holy Scripture, ang salita ng Diyos ay inspired, hiningahan. So, andun ang anointing. At once na ikaw ay believer, anointed ka. Dahil nanampalataya ka sa salita na inspired. Amen? So anointed ang bawat mananampalataya, lalo na yung salita ni Kristo about sa gospel na kung saan ay doon nahayag yung kanyang pag-ibig. At sa araw na to gusto ko po na makita natin yung laking tulong sapagkat makikita nyo na ang pinaka-master key para maunawaan natin at mawasak yung confusion at mabuksan ang kaunawaan natin sa salita ng Diyos, walang kaiba kung hindi itong ginawa ni Jesus sa krus, ang gospel of Christ. Kaya nga po yung challenge ko ba, ang mastery natin yung gospel of Christ, yung mystery niyan ay sa ating mga Gentiles. Kasi nung una, ang pagkaunawa ng mga Hudyo, sila lang. Pero hindi nalihim sa kanila na ito pala ay inihayag din sa mga Gentiles, di ba? Sa pamamagitan nito, kapag nakapokus talaga yung ating isipan, ang lahat ng kasulatan nakapokus dito. Tingnan niyo. Sa John chapter 5, verse 39, search the scripture for in them you think you have eternal life. Sinasabi niya ito sa mga Hudyo. At pinapaliwanag na sa mga Hudyo na mayroong buhay na walang hanggan. And they are which they testify of me. Yun daw scripture, maging doon sa mga sulat ni Moises sa lumang tipan, ay
yun daw ay nagpapahayag at nagpapakilala patungkol kay Jesus. Sabi niya, they are which testify of me. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Diba utos yan? Sapagkat inisip ninyo na sa mga yon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang pinaka-importante po doon ay ang mga ito, yung kasulatan, siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. So walang ibang way para makilala natin ang Bible. Even sa Old Testament, sa mga kasulatan, maging sa mga hula ng mga propeta, lahat ito ay tumutukoy at pumapatungkol kay Jesus na darating ang na Mesiyas sa una sa mga Hudyo. And then ang sabi po nung John 17:3, and this is life eternal. At ito ang buhay na walang hanggan, that they might know thee, the only true God, para makilala ka na isang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo. Sino yan? Si Jesus, ang Panginoong Jesucristo. Sa mga katibagay si Jesucristo, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. So, tapos sinundan pa ito ng Hebrew chapter 10, verse 7. Then said I, lo, I come in the volume of the book. Saan yung volume of the book? Sa Bible. It is written of me. Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako'y pumarito, sa balumbo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Diba sa balumbo ng aklat, itong Bible, nasusulat ay patungkol lamang kay Jesus. Volume of the book, it is written of me, to do thy will, O God. Napakaliwanag dyan para gawin daw o Diyos ang iyong kalooban. Unang-una, yun ang Panginoong Jesucristo. Sundan pa natin ng 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved unto God, rightly dividing the word of truth. O, di ba? So makikita natin ngayon dyan na maliwanag na bilang yung Bible ay ating babasahin at pag sinabing rightly dividing the word, makikita natin yung lumang tipan, exclusive lang sa mga especially yung law of Moses ay exclusive lang sa mga Hudyo. Saan ba tayo kasama? Possible doon sa Genesis. Nung nilikha si Adam and Eve, nung bumagsak si Eva at si Adan, yun po ang kanyang pagbagsak po ng lahat. Sabi ng Romans chapter 5, pwede ko nagkakamali. Ang sabi doon, dahil sa pagbagsak ng isa, sa kamatayan, naghari ang kamatayan sa lahat. At yun po isa sa lahat ng tao. To, kasama tayo doon ng lahat ng tao ay pinagharian ng kamatayan, bunga ng kasalanan ng unang Adam. Dahil doon sa law of conscience, tayo ay bumagsak. Si Eva at si Adan bumagsak sa kasalanan nung tinake nila yung knowledge, yung tree o yung bunga ng knowledge of good and evil ay bumagsak sa kasalanan. At yun po yung naghari sa lahat. Pero yung pagtawag ng Diyos kay Abraham, una, ay para sa physical nation Israel. So nagkakaroon tayo ng yung tinatawag na pagkaunawa na hindi pa tayo kasama doon. Tingnan ninyo. Pag binasa natin yung Ephesians chapter 2, verse 11. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hentil. O sa atin yan mga hentil sa laman. Tinatawag na uncircumcised, who are called uncircumcision, sa di pagtutuli. Yung tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Na kayo ng panahong yun, tayo daw mga hentil, ay mga hiwalay kay Kristo. Wala pa tayo kay Kristo. Na mga hindi kabilang, saan? Sa bansa ng Israel. Hindi naman talaga tayo kasama sa bansa ng Israel. Huwag nating ipilit na tayo kasama doon sa unang tipan, sa lumang tipan, lalo na sa law of Moses. Na kayo ng panahon yun ay mga hiwalay kay Kristo, na mga hindi kabilang sa bansa ng Israel. Malinaw po yan. At mga taga-ibang lupa, tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Yun ang ating kadalagayan ng una. Kaya lang, ano sabi ng verse 13? Datapwat ngayon, kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, noon walayo tayo, ay nalapit sa dugo ni Kristo. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna na pagpapahiwalay. So wala nang physical Israel, wala nang
Gentiles dahil kay Kristo, ang sumampalataya ay pinag-isa na. At lumalabas ay sila yung true Israel in the Spirit. Di ba? So, nadidivide mo ngayon. Yan yung, sa pag-aaral mo sa Bible, pag nag-research ka, ang purpose lamang ng bakit po ba natin babasahin kung hindi naman pala tayo kasama sa lumang tipan, especially sa Law of Moses, sapagkat hiwalay tayo. Ang kausap lang doon yung physical nation Israel. Ba't natin babasahin? Ba't natin, anong karapatan natin pag-aralan pa yon at basahin? At bakit ko ba tayo challenge na basahin natin ang buong Bible? Tingnan ninyo, sa Colossians chapter 2, verse 17, na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Ang tinutukoy dito, yun daw, sistema ng kautusan, yung luwang tipan, yun daw po'y shadow, which are a shadow of things to come, na merong parating, na yung daw lumang tipan ay shadow, but the body, pero ang reality, ang katotohanan ng shadow ay si Kristo. Di ba? So yun yung isang parang nagbibigay sa atin na bakit natin babasahin? Kasi yun ay shadow. Parang pronouncement na ito ay mga drawing pero plano. Yung Old Testament is plano pero ang kabuuan, ang substance ay si Kristo. But the body is of Christ, yung bagong tipan. So dapat natin ganito i-take yung scripture na yung Old Testament, yung mga sulat ni Moises from Genesis, puro shadow, mga prophecy patungkol kay Kristo. Kaya yung sinasabi ng 5:39 at sinasabi ng Hebrew 10:7 na ito yung nagpapatuo tungkol sa akin. So babasahin mo yung Old Testament dahil pinipicture niya si Jesus. Kaya doon ka lalong hahanga sa magandang basahin ng Bible. Madali mo na siyang maiintindihan. So umpisa, nakakahilo yun, wala, magwawating-wating yung isipan mo. Pero pag meron ka ng guide, unti-unti nagliliwanag po yan. Hindi naman papayag ang Diyos na hindi ito maiintindihan. Ang importante dito ay kung tayo ay may interest at kailangan natin ng pagtitiyaga. Yun po yung maliwanag kung bakit na importanteng basahin natin ang basahin natin Hebrew 8:5, who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle. To see, said he, that thou make all things according to the pattern. So merong pattern kung ano pinakita. Shewed to thee in the mount. Yun daw mga ipinakita sa kanya, yun daw ay maingat niyang gawin sapagkat yun daw ay mga shadow na naglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan. Gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos nang malapit na gawin niya ang tabernakulo. Nung gagawin na niya yung tabernakulo, sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyo na ipinakita sa iyo sa bundok. So may biniswalize kay malamang ibiniswalize kay Moises, ganito, may drawing, may plano. Yung gagawin mong tabernakulo, kung ano mga sukat, ganyan, kung ano mga ilalagay doon. Pero yung lahat na yun ay anino. Verse 6. Datapot ngayon ay kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal, more excellent ministry. Ito yung New Covenant. Palibas ay siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Ito na yung bagong tipan. So yung pagkaibahan ng luma at ng bago. Yung luma ay shadow, pero yung New Covenant ay mas, yun ang pinakakompletuhan at katotohanan. Basahin pa natin itong isang Hebrew chapter 10 verse 1. Sapagkat ang kautusan, ayaw maliwanag ito, na may isang anino ng mabubuting bagay na darating. O, di ba? For the law having a shadow, ay na naman yung shadow, of a good things to come. So yung dawn law, yung Old Covenant law, ay shadow, anino, ng mabubuting bagay na darating. At yung nga yung sa bagong tipan na dala ng Panginoong Hesukristo.
hindi ang tunay na larawan ng mga bagay. Yun daw law, hindi daw yan ang tunay na larawan ng mga bagay. Kailan pa man ay di maaaring magpasakdal. Maliwanag yun sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog taon-taon. At least, dapat mo rin basahin ang Old Testament dahil shadow. Ikukumpara mo ba? Kaya tama yung 1 Corinthians 2:13. Comparing spiritual things with spiritual. Magkakatugma yan. Hindi pwedeng walang katugmayan. Kagaya nung ating pinag-aralan last Sunday. Nung last Sunday, yung Psalms chapter 8 verse 4 to 5. Tingnan natin daanan lang natin. Na mayroong katunayan yan sa New Testament. Ano ang tao upang iyong alalahanin siya at ang anak ng tao upang dalawin siya? Sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa Diyos at pinaputungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan, glory and honor. Di ba ang galing ng pangarap ng Diyos? At ay na-prophesy pa doon sa Psalms 8:5. Tingnan natin ang katunayan niyan dito sa Hebrew chapter 2 verse 6. Ngunit pinatunayan ng isa sa isang dako na sinasabi, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? O ang anak ng tao upang siya'y iyong dalawin? Siya'y ginawa mong mababa lang kaunti kaysa sa mga anghel. Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, at siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay. Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kanyang mga paa, sapagkat nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kanya ay wala siyang iniwan na hindi sumuko. O diba? Lahat sumuko sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi pa natin nakikita. Sumuko sa kanya ang lahat ng mga bagay. Nung isinulat po yung aklat ng Hebrew, mga AD 60, hindi pa nagaganap yung Day of the Lord, hindi pa nagaganap yung pagbagsak ng templo, hindi pa napapasuko yung kahuli-hulihang, binasa natin, anong kahuli-hulihang gagapiin? Diba? Para matapos na yung kautusan, yung shadow. Kasi pag shadow, malabo, hindi makita na malinaw. Kailangan yung shadow, matapos na para yung makita na lang yung pinakarealidad. At yun ay yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. That's why yung kalalagayan nating mga mananampalataya, ang plano ng Diyos, ilagay lahat ng kaaway na umalipin sa tao, na naglagay sa tao sa pagkaduhagi, kasalanan, pagkaalipin sa kasalanan, ay matapos na. Nalagay din yun sa ilalim ng ating mga paa. Amen po ba? Di ba napakaganda nung, pag nagbabasa ka ng Bible, naiintindihan mong maliwanag yung katotohanan, ano yung kalalagayan natin ngayon? Nung araw, hindi. Hindi tayo masyado nagbabasa, hindi tayo masyado nag-aaral, kaya tuloy, may power pa yung sin, meron pang takot, future pa yung perfect, complete na redemption. Diba? Future pa kasi futurist pa tayo nung araw. Samantalang tinapos na ito, after no AD 70, nung bumagsak ang templo, wala nang nakakahadlang. Wala na yung balakid. Nahayag na si Jesus. Doon panahon na yun, ang sinasabi ni Pablo, kung si Kristo ay mahayag, dahil future pa yung complete ng revelation, mahahayag nga rin tayong kasama niya. Dahil kung ano nangyari kay Kristo, nangyari din sa atin. Kung inilagay sa ilalim ng paa ni Kristo ang lahat ng kanyang kaaway, sumuko lahat, edi naganap din sa atin dahil yung ginawa niya lahat na yon para sa atin. Amen? So yun yung pinakamagandang pakinabang na nakikita natin. So that's why hindi ako tumitigil, nag-challenge kayo, read the Bible. Doon ko rin naintindihan si Paul, sabi niya, imitate me as I imitate Christ. Sa akin naman experience, napakalaking bagay na pag nabasa mo siya, sa umpisa, hirap, buting-buting ang isipan mo. Pero pag nag-guide ka na, hindi pa pala kami kasama dito. Okay, pero shadow siya. Magkakaroon ka ng kaunawaan, unti-unti magliliwanag sa iyo. Anong kagandahan nun? Yung sarili mo, una ang mabe-bless. At pagkatapos, ang isang nakita ko, hindi mo ito susuluhin. Hindi ito kagaya ng isang kayamanan na, kumari, ilihim mo, ayong sabihin, baka mamaya, gusto ko ako lang. Minsan gano'n ng tao no? Gusto siya lang. Siya lang ang mayroong sasakyang unique. Kasi ayaw niya na magkakaroon yung iba. Madamot. Dito, sa pag-ibig ng Diyos, ang salita ng Diyos ay pag-ibig. Andyan yung kanyang spirit of pagmamahal, pagiging, kaya tayo'y anak,
yung spirit of fatherhood, yung kanyang espiritu ng pagkukupkup. Mararanasan natin yung pagkukupkup na ikaw ay anak, na ikaw ay mahal, na ikaw ay pinagpala niya at ang pangarap niya ay ikaw ay ilagay with honor and glory. Sipin mo yan. Diba? Mabibigyan ka ng inspirasyon. So, nasa scripture, ang lahat ng yan. Yung anointing, yung kanyang pag-ibig. Paano ka makakaptib ng kanyang pagmamahal kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Tama po ba? Paano ka ma-inspired sa buhay sa lupang ito na kahit na minsan ay ano man ang dumating sa buhay mo, kontento ka na, hindi ka naiinggit at hindi ka nakikipagkarera dito, no? Hindi ka nagkakaroon ng self-pity kung hindi ka inspired ng salita ng Diyos. So ganun kalaking tulong nun sa buhay ng isang tao. Kontento ka na, hindi ka na maiinggit. Napaglalabanan mo na yung inggit. Kasi laging ang kayamanan mo is meron kang buhay na walang hanggan. Mayaman ka na. Blessed with all spiritual blessings. Amen? That's why challenge pa rin po ito. Bilang mentor po ninyo, huwag kayong magagalit sa akin. Kasi sabi naman ng Bible, 2 Timothy 3:15, anong purpose ng Bible? Magagamit yun sa pagsansala. Diba? Correction, para ikaw ay ituwid, para lahat tayo nagkakamali eh. Ganun talaga. Ang may authority sa atin, yung word. Kung yun ay nanggagaling sa sarili ko, magtampo kayo. Pero kung nanggagaling ito sa salita ng Diyos, pag-ibig ng Ama na ikinukorek ang anak, kapag tayo ay namamali, huwag tayo sumama ang loob. Itinutuwid po tayo. Ginigising po tayo. Dahil sa mayroong espiritu, ang salita ng Diyos ay may spirit ng pagmamahal, pagmamalasakit, at wala nang hihigit na pagmamahal at pagmamalasakit na makukuha ka kasi yan ay galing sa isipan ng Diyos. Yan ay pagmamahal ng isang ama. Spirit of fatherhood. Nasa salita ng Diyos. Wala po sa tao. Kung ang isang nagsasalita o pastor ay ito yung kanyang sinasabi, nandun ang spirit of fatherhood. Nasa salita ng Diyos. Amen? Spirit of love. Tunay na pag-ibig. Kaya tayo po ay nai-inspired. Sana ganito yung pag-treat natin. Ang scripture ang may pinakamataas na authority sa simbahang ito. Hindi ito yung ikaw lang ang merong alam at parang ikaw lang ang pinahayagan. Kaya doon nanggagaling ang kulto. No? Kasi gusto niya itaas yung kanyang sarili. No? Ang natataas dapat ang Diyos at yung kanyang salita. Kasi andun yung kanyang pagmamahal. Ang pinakamaganda nito, pag naunawaan mo ito, magliwanag ka nagliwanag, maglilingkod ka kahit anong kalalagayan mo. Hindi mo aantayin kung saan ka ilagay ng Diyos, ilalagay ka ng Diyos. Amen. Pero inspired ka, sabi ni Paul, the love of God constraineth us. Yun ang tumutulak. Kaya sabi ko nga, yun ang dahilan ba sinabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Kasi na-experience niya. Ngayon, ako, nasa alog, bakit ko kayo sina-challenge na magbasa, para ba pahirapan kayo? Ang pahirap niya, aagawin pa niya. Hindi po. Kasi kung ano yung ganda na experience ng isang tao, pag ikay nasa Panginoon, gusto mo yung, hindi papayag yung Espiritu ng Diyos eh. Yung Espiritu at pag-iisip ng Diyos, hindi yan papayag na iyo lang yan. Imo-motivate ka niyan, tutulak ka niyan, ipahayag mo. Sabihin mo, dahil puno ka ng pag-ibig ng Diyos. Amen? So makikita natin, ito yung katotohanan. That's why, kailangan nating gawin habang tayo nabubuhay, habang malakas pa tayo, basahin natin ang Bible. Kailangan nating maging gising yung ating isipan kasi ang ano yan is, ang ating isip ay may maunawaan. Hanggat anong kaya ng iyong pagsusumikap na maunawaan, pilitin mo. Pero kung talaga medyo hindi pa malinaw yan, basta't daanan mo lang. And later on, habang nagtatagal, magiging familiar po yan at magiging maganda at ang makikinabang din yan po ay tayo. Baguhin natin ang sistema ng ating pananampalataya. Renew the spirit of your mind. Huwag na tayong gumaya sa iba kung yun ang karamihan na takbo ng kanilang buhay. Ito lang yung pinaka-effort natin dito. Kasi nga, isinilang tayo, naging anak tayo dahil sa salita, sa binhing, walang
kasiraan. Amen po ba? Bakit? Para lumakas. Nung nakaraan, pinaksa din natin, ang isa sa pinaka-ehemplo sa atin ay si Abraham. Although dumaan siya sa kahinang-kahinaan, na pinakialaman nila yung plano ng Diyos through their carnal knowledge, na inisip ni Sarah na mangyayari lamang ang pangako ng Diyos sa kanila sa pamamagitan kong sisipingan niya si Hagar dahil siya'y baog at expired na si Abraham. Di ba? Pero bagaman ganon, ay nagpatuloy sila sa pananampalataya at ipinakita na lumakas ng lumakas yung kanyang pananampalataya. Diba? Palakas ng palakas. At napag-aralan natin na kapag ikaw ay may relasyon sa Diyos, ang Diyos ay buhay at ikaw ay naging buhay sa Kanya, quickeneth. Dating patay ang Espiritu, pero quickeneth. Sabi ng Ephesians 2:1, tingnan natin. And you had He quickened. O, diba? Tayo daw ay kanyang binuhay. Anong binuhay? Yung isipan natin. Who were dead in trespasses and sins. Dati patay. Saan? Sa mga kasalanan. Di ba? Pero, binuhay tayo. Verse 2. Well, in time past, you walk according to the course of this world. Noong una, ang nilalakaran natin ay yung mga pamaraan ng mundong ito. Una sa lumang tipan, yung world of the law, old covenant world. According to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. So, yung mga prince of the power of the air dyan, hindi yan superstitious mga spirito Kung hindi yan yung mga principalities, yung prince of the world, pinag-aralan natin yan napag-aralan namin yan nung Wednesday. Prince of the world, yan yung mga ruling class, yung the God of this world, yan yung mga ruling class, nagpasimula kay Moises nung nag-assign siya ng mga judges. And they are God's small letter G. Kasi nga, ang Diyos ginagamit sila para bigyan sila ng wisdom para payuhan yung mga maraming Hebrew at the time na mayroong mga problema. The spirit that now worketh in the children of disobedience, yung sumusunod noon sa kanila, sila ay nasa pagsuway dahil ayaw nila maniwala kay Kristo. Ephesians 1:13. Ayan. In whom you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Kaya dito, maliwanag na ang pinakapangako ng Diyos, yung matanggap ng isang tao ang Espiritu ng Diyos, ang Holy Spirit, sa pamamagitan ng gospel. Paano ang proseso? Pinagtiwalaan mo na pagkatapos mong marinig ang aral ng katotohanan. Ano yung aral ng katotohanan? The gospel of your salvation. Ang mabuting balita ng inyong kaligtasan. In whom also, pagkatapos mo raw maniwala, ye were sealed. Pag maliwanag sa iyo yung gospel of Christ na nireveal kay Paul, kasi sa ating mga Gentiles, ang talagang ministeryo na dapat natin pahalagahan ay yung ministry ni Paul. Sapagkat sa kanya inihayag at ang ministeryo niya ay sa mga Hentil. Pinag-aralan na po natin yan. Yung gospel of Christ about yung sin in the flesh na napakahirap tanggapin ng marami, na merong sin as a noun, merong sins, yung transgression, yung mga action, na ang nagbigay ng power doon sa sin, according to 1 Corinthians 15:56, ay yung law. Diba? Na nag-ambungan nito ay kamatayan. Okay. So dito makikita natin pong maliwanag, baka sinabi siyang master key. Ano yung master key? Ano ba pagkaintindi natin sa master key? Yung master key, isang susi na na-access yung maraming mga kandado, pintuan, na may kakayanan siya na buksan lahat. Although yung maraming mga kwarto na yon o pintuan na yon na nakakandado ay may kanyang sariling mga susi, pero ang master key, kayang buksan lahat yon. I-unlock yung mga nakakandado, yung may mga sealed. Si Jesus ang pinagkalooban sa Revelation. Siya yung pinagkalooban na yung dati na nakasara na hindi mabuksan ni numan ay na-unlock at si Jesus lang ang nakapag-unlock nun. Sa pamamagitan, alam nyo, pag naging maliwanag sa atin ang gospel, ito yung mag-a-unlock nung mga revelation, yung mga kapahayagan na hindi agad maintindihan. Okay. Alam ko mag-a-agree kayo dahil sa pamamagitan ng
ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ayon sa kapahayagan ng mabuting balita ng Panginoong Jesucristo kay Pablo, naunawaan natin na malinaw na ngayon na ang kasalanan ay tapos na. Amen? Unang-una, tinapos ni Jesus ang bisa ng kasalanan. Saan mula yan? Romans chapter 8, verse 3. Ito yung napakagandang verse na magpapaliwanag kung bakit tapos na talaga yung bisa ng kasalanan. Ano sabi dyan? For what the law could not do, that it was weak through the flesh. Kaya palaging kasama to di ba? Yung law, itong sin in the flesh, ito yung nasa flesh. Tapos, for what the law could not do, that it was weak through the flesh, dahil ang ayon pa nga sa 1 Corinthians 15:56, na yung the strength, the sting of death, ito yung death nasa bandang huli, ito yung transgression, ito yung verb, ito yung transgression, yung mga nagagawa. Bunga ng nagbigay ng kapangyarihan yung the strength of sin comes from the law. Kaya sabi doon, for what the law could not do, ang hindi magawa ng kautusan, na dahil gusto niyang mapasunod ang tao, pero dahil ang tao ay mayroong sin in the flesh, doon sa kanyang outward man, which is the flesh, hindi niya matutupad yung law. Kaya it was weak through the flesh. Ito daw law ay mahina dahil sa laman, hindi niya kaya mapasunod ang tao. God sending His own Son, yun na yung solution. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak in the likeness of sinful flesh. Yung sinful flesh nito, which is to, ay kinuha ni Jesus. Kaya anong ginawa? Siya ay nag-anyong lamang sa larin, and for sin, para doon sa kasalanan na to, na nasa flesh, yung noun, condemned sin, hinatulan ang kasalanan sa kanyang laman, sa laman ni Jesus. So tapos na. Noong AD 30, tinapos na ni Jesus yung bisa ng kasalanan, yung umalipin sa tao. Sinasabi ko po ito para makita nyo na ito yung master key para ma-stand mo, meron kang pagtitiwala, meron kang posisyon na tapos na yung bisa anong kasalanan. Condemned na sin in the flesh. Kaninong flesh? Sa Panginoong Jesucristo. At dito, makukonect mo rin na yung works of the devil, sa ayon sa 1 John chapter 3, he that committed sin is of the devil. For the devil sinned from the beginning. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Alam niyo, pinag-usapan niya namin nung Wednesday. Sino ba yung dyablo? Nabuhat pa ng pasimula ay nagkasala na. Flesh. Ito yun Paano nagkasala ng pasimula? Sa panahon ni Eva at ni Adan, nung kinain nila yung knowledge of good and evil. Law po yun Knowledge of good, kasi the law is good. Sabi ng 1 John 4:12 ba yun? The law is good, the law is holy, the law is righteous, spiritual. Kaya lang, may evil yung nasa flesh. Di ba sabi ng Romans 7:19, for the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do. Verse 18, for I know that in me that is in my flesh dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. For the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do. Kaya yung evil, yung sin in the flesh, yun yung masama na nananahan sa laman. For I know that in me, that is in my flesh, sapagkat alam ko ay hindi nananahan ang anumang bagay na mabuti sa akin. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. Tapos sabi na 19, for the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do. Yun daw yung evil na nasa kanya, yun ang kanya nagagawa. O diba? So nasaan yung evil? Nasa flesh. Nung ipinako si Jesus sa krus, ano yung winasak? Yung sin in the flesh. So pagpupunta ka sa 1 John, balik ulit tayo. 1 John chapter 3 verse 8. Ano yung dinestroy? The works of the devil. So, asan yung devil? Nandito. Bakit? Ba't devil yan? Di ba, ayon sa Galatians 5:17,
16 and 17. This I say, then walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. 17. For the flesh lusteth against the Spirit, sapagkat ang laman ay laban sa nasa ng Espiritu, and the Spirit is against the flesh. At ang nasa ng Espiritu ay laban sa nasa ng laman. These are contrary to the one to the others. Ang magkalaban ang dalawang ito, so that you cannot do the things that you would. O di ba kaugmayan nung Romans 7:17 to 19? Na yung laman ay yung gusto niyang gawin na sinasabi ng law, hindi niya magawa. At yung ayaw niyang gawin na dapat huwag daw gawin, sabi ng law, ang siya niyang nagagawa. Yan yun. Magkalaban ang dalawang ito. Alin? Ang laman, dahil pinananahanan ng kasalanan, para masolve yan. Kasi ang tao naging alipin. Tingnan natin, Romans 7:14. Naging alipin. Alam niyo kung bakit pinauulit-ulit ito? Na-unlock sa isipan natin yung mga mahihirap na maunawaan. Sabi diyan, for we know that the law is spiritual. Yung daw law, sabi ng Romans 8:3, yung for what the law could not do. Spiritual yun. Kaya lang ang problema, bakit hindi sa katuparan ng tao? I am carnal. Ano yung carnal? Nasa laman, makalaman. So ano nangyari? Kung ang tao ay nasa laman, may sinful flesh, merong sin in the flesh, sold under sin. Pag sinabing sold under sin, alipin. Kasi galing po yan doon sa panahon ng mga Hudyo, sa mga Hebreo, pag ibinebenta, ang alipin binibili. At kung sinong makabili, pag-aari ka niya, wala ka na magagawa. Master mo siya. Kung ano ang idikta sa iyo ng master mo, nung bumili sa iyo, kung ikaw ay alipin, sunod-sunuran ka. Kaya nga si Hagar, nung sinabi ni Sarah, sipingan mo si Hagar, sabi ni Sarah kay Abraham, walang nagawa si Hagar doon. Kasi hindi na niya pag-aari sarili niya. Alipin siya. Kaya ginamit yan, sold under sin. Maunawaan natin na yung terminong sold under sin, pag-aari ka nung sin in the flesh. Gusto mong gumawa ng mabuti, sinasabi nung law which is good and spiritual, ganito gawin mo. Wala kang magawa kasi alipin ang tao ng laman na pinananahanan ng kasalanan. Yung mga lust, yung mga nasa niyan. Lust is against the Spirit. So, yun yung problema ng tao. Yun ang umaalipin. Yun yung devil. May evil. Masama. Kaya nagdulot yun ng kamatayan. Death. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan, pag natransgress mo yung law, kamatayan. Tama po ba? So naiintindihan natin ngayon na pagdating sa cross, ano sabi ng Romans 8:3? God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, merong yung evil na nananahan sa laman ng tao, yung kasalanan, yung masama, kaya evil. Ayan o, hinatulan, condemned, sin, saan? In the flesh ni Christ. At tapos anong nangyari? Napako, namatay at inilibing. Tapos, para makuha niyo yung combination, sinasabi ko po ito, mag-unlock noong mga mahihirap unawain. Tapos na yung power nung devil. Kung tapos na ang sin, tapos na rin ang diablo. Kaya sinasabi nung 1 John 3:8, He came to destroy the works of the devil. Kailan niya sinira yung works of the devil? Dito, siya'y napako sa krus. Saan winasak? Sa laman niya. Kasi nirepresent niya yung masama na nasa laman ng tao. Winasak, condemned. Kaya nga nagkawarak-warak yung laman ni Jesus eh. Ano pa yung makukonek? Marami makukonek sa isipan mo eh. So yung purpose ng incarnation ni Jesus Christ, yung kanyang pagiging nagkatawang tao, yung sinasabi doon sa John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh. Isa sa layunin kung bakit siya nagkatawang tao, nag-incarnate, yung kanyang incarnation, ay para tubusin tayo dun sa masamang kasalanang nananahan sa tao. Kasi si Jesus naman, yung kanyang laman, walang sin in the flesh. Kasi isinilang siya by Virgin Mary. Walang naganap na proseso ng mag-asawa. Kaya wala siyang manang kasalanan. Kaya siya ay naging karapat-dapat na tagapagdala ng ating makasalanang laman. He who knew no sin. Maintindihan mo na yon, yung 2 Corinthians 5:20-21 ba?
He who knew no sin, siya na walang kasalanan, naging kasalanan sa krus, likeness of the sinful flesh. Yung kanyang laman, he became sin. Anong purpose? So that we, para tayo, might become, ay maging the righteousness of God, katwiran ng Diyos, maging matuwid. Banal at walang dungis yung ating inward man, yung ating espiritu na dating patay, quickened. So makukonect mo na yung resurrection, papasok din dyan. So ano-ano na nakuha natin? Nakuha natin yung salvation from death, nagiging malinaw sa'yo. Secured ka na, ligtas ka na talaga, forever. Pagkatapos, yung power of sin at death ay abolish na. Abolish na yung death. Niligtas na tayo mula sa kamatayan. Pagkatapos, resurrection. Magiging malinaw na sa atin na yung ating spirit, yung dating patay na espiritu, quickened. Di ba yung binasa natin kanina sa Ephesians 1:3? Quickened. Pag sinabing quickened, binuhay na. Resurrected na. Wala na tayong aantayin resurrection of the dead sa physical. Ang talagang ni-resurrect ay yung patay na espiritu na bunga ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. Mula kay Adam, naghari ang kamatayan. Amen? Okay. Ito yung sinasabi kong master key ang gospel. Yung mga issue ng resurrection, issue ng death, yung sinasabi ng 1 Corinthians 15:26 yata, na ang huling gagapiin ay ang kamatayan. Nagapi na niya. Kaya inilagay na sa ilalim ng ang lahat ng kaaway sa ilalim ng kanyang paa dahil yung the last enemy that shall be destroyed is death. Kaya hindi na mamamatay ang espiritu. Secured na yun. Meron ka ng, habang nabubuhay ka, meron ka ng eternal life. Amen. Maniwala ka ba dyan? Meron na kayong buhay na walang hanggan? Yes. Di ba? Magiging masaya ka, hindi ka na, yun yung kayamanan mo. Bakit? Dala-dala mo yung pinakamataas na blessing. Meron kang eternal life. So maraming na-unlock na mga future pa ba yan? Hindi na. Okay. Tuloy natin. Wala ka na sa pagkaalipin. Doon pa lang tayo sa kasalanan. Sa issue lang ng kasalanan. Abolish na to. Pinagtagumpay na tayo. Kaya tayo more than conqueror. Pinatawad ka na. Colossians chapter 3:13. And you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, had he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. O diba? Pinatawad tayo daw saan? Sa lahat ng mga kasalanan. Diba? Ang maganda rito, kung bakit nagkaroon tayo ng kaisipan na meron ka ng eternal life, balikan natin yung 1 John 3:8. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Buhat ng pasimula, nung si Eva at si Adan ay bumagsak sa kasalanan. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. So yung anak ng Diyos, nung nahayag, winasak niya yung gawa ng dyablo. He came to destroy the works of the devil. Verse 9, ang sino mang ipinanganak ng Diyos, sino dito ang born again na? Ano daw? Ang sabi ang sino man daw, whosoever is born of God, ano sabi diyan? That not commit sin. Hindi ka na nakakagawa ng kasalanan. Parang ang hirap tanggapin niya, no? Hindi pa ako anak. Kapag ang isipan mo, hindi buo ang paniniwala mo sa gospel of Christ, yun yung master key talaga para maunawaan mo. Ang mangyayari sa iyo, nagkakasala pa ako. Kaya hingi ka uli ng tawad kasi bumalik ka uli sa pagiging anak ng devil. Bakit sinabi diyan na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya hindi, ano yung binhi na nananahan sa kanya? Yung salita ng mabuting balita. Ano ba yung binhi? Yung salita, ipinanganak ka sa binhing walang kasiraan. Ito yung binhi. Si Jesus ay binhi. At yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, yung pangangaral ng salita ng mabuting balita, yun ang binhi na isinilang tayo sa binhing walang kasiraan. The gospel of salvation. Ano sabi diyan? Ang sino man daw anak ay hindi na nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya'y hindi maaaring magkasala sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos.
Ngayon, kung ang gospel mo ay wala yung inward at outward man, patay ka na. Hilo ka na. Hindi magiging maliwanag. Sarado itong katotohanan ng salita ng Diyos, hindi mo maiintindihan. Nakakandado sa isipan mo. Amen. Pero ang tinutukoy dyan ay yung inward man mo na binuhay. Babalik ka na naman sa Ephesians 2:1 na tayo ay kanyang binuhay na mag-uli na. And you had He quickened. Dati tayo patay sa kasalanan. Who were dead in trespasses and sins. Dati tayo patay. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, naintindihan mo, yung devil na winasak niya, according to sa 1 John 3:8, he came to destroy the works of the devil. Paano yung destroy? Condemned doon sa, according to Romans 8:3, hinatulan sa laman, yung kasalanan. Kaninong laman? Sa laman ni Jesus. Pero kaninong laman ang nirepresent? So papasok na doon yung representation. Maintindihan mo yung word na representation na yung bawat katawan na mayroong kasalanan, nananahan, ay tinubos doon sa laman ni Jesus. Condemned. Hinatulan na yung bawat kasalanan nananahan sa ating laman, tinapos na ni Jesus. Condemned, hinatulan. Pag sinabing kinondemned, tinapos na, pinarusahan na, hinatulan na, hindi na pwede uling buhayin ng korte yun na may kasalanan ka na naman. Kasi tapos na pinagbayaran na Yung tinatawag na, walang double jeopardy. Nauulitin na naman. Minsan lang at magpakailanman, tayo ay pinasakdal. At yun ay nakapokus sa inward man. Kaya kung ang gospel mo ay hindi mo naintindihan yung inward and outward man, confused ka. At matatangay na naman tayo na dapat nga lagi tayong nag-re-repent. Babalik ka na naman sa sistema ng lumang tipan na may power na naman yung sin. Buhay pa yung sin. Ang lalong maliwanag kung bakit natitiyak mo na wala ka na, hindi ka na nagkakasala, yung inward man mo ay secured na, banal na, walang dungis, yung inward man mo ay righteous, buhay, hindi na maghahari ang kamatayan, abolish na yung death, according to 2 Timothy 1:9, he had abolished death by the appearance of Jesus Christ. Di ba? Abolished na. Defeated na. Ang sabi nung binasa natin kanina, ang dalas na gagapiin, nakaaway, ay yung death. So magiging maliwanag na sa isipan mo ngayon na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ang contrast ng eternal life is eternal death, hindi physical. Ang contrast nung eternal is spiritual, hindi physical. Amen. So, maliwanag po na yung resurrection nangyari na. Hindi na yung aantayin mo pa. Yung kamatayan abolish na. At yung inward man ay hindi na pwedeng magkasala pa. Kaya maraming confused Ang master key is pag maliwanag yung gospel of Christ. Balikan natin yung 2 Corinthians 4:3-4. Kaya tama ito. Nasabi ni Pablo, yung kanyang pag-share ng gospel of Christ. But if our gospel be hid, kung ito daw ebanghelyo ay natatalukbungan, it is hid to them that are lost. Di ba may danger na kapag daw ang mabuting balita ay hindi maliwanag, may talukbong, naliligaw ka pa rin. Naliligaw ka pa rin. Kaya napakapalad natin na naging maliwanag sa atin yung gospel of Christ kasi ito yung master key. Dito natin maintindihan yung pinag-aralan natin noong nakaraan na inilagay niya sa tao, inoplano niya, sino ang tao para alalahanin siya, para dalawin siya, dinalaw tayo ng Panginoong Jesucristo, para ilagay niya sa ilalim ng kanyang paa ang lahat ng kanyang kaaway at putungan siya ng karangalan, crowned with glory and crowned with honor. Sipin mo yung may honor ka. Yung espiritu mo, naging kagalang-galang ka, naging kagalang-galang tayo at marangal tayo sa paningin ng Diyos, hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa ginawa ni Jesus Christ. At kinakailangan nating sampalatayanan yun. Ang pananampalatayaan natin. Yun yung faith of Christ. Pananampalataya ni Kristo na tayo tubusin at yun ay ating tinanggap, pinaniwalaan. Amen? Kaya yun ay grace, biyaya. Maging sa pananampalataya, si Kristo ang nanampalataya sa atin para tayo ay, yung imposible ay maging posible. So yung posible at imposible kasi hindi po nakapokus sa physical aspect yan. Na pag may problema ka, pag hindi mo malaman ang gagawin mo, gagamitin mo yung verse na sa Diyos walang imposible. Kung hanggat ibig pa ng Diyos na tayo mabuhay, mayroong mga mangyayari siguro himala. Pero ang totoo no, nakapokus yung imposible
dito sa ginawa ni Kristo Jesus. Imposible tayo makalaya, pero nakalaya ka. Imposible tayo maging banal at walang dungis, pero ginawa niya. Imposible na mawala tayo sa bitag ng kamatayan, pero ginawa niya. Yung pagkabulok, yung corruption, sa pagkaalipin sa kasalanan, pinalaya niya. Liberated ka, freedom. Meron na tayong freedom. Spiritual yan, hindi yan sa physical. Yung sinabi ng Galatians chapter 5 verse 1 na sa kalayaan pinalaya kayo ni Kristo. Saan tayo pinalaya? Sa kasalanan. Doon sa power of sin, sa power of death. Yung pagkaalipin natin sa kasalanan. Tingnan niyo to. Ito yung hindi naintindihan. John chapter 8 verse 36. Kung palayain nga kayo ng anak, magiging tunay na laya. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Future pa yan, pinopronounce na niya na sila'y palalayain niya. Paano niya palalayain? Future pa sa kanila noon nung hindi pa nagaganap yung cross. Pero ang problema, yung mga Hudyo ayaw maniwala sa Kanya. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, sa aking aral, kasi yun ang pinagdidiinan ni Jesus sa kanila eh. Kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko, inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So ang issue na yon, pagpapalaya. At ang tinutukoy niyang kalayaan, spiritual, hindi maintindihan ng mga Hudyo. Kasi ang iniintindi ng mga Hudyo, yung lumaya sila sa pagkaalipin nila sa sila'y nasakop ng Roman Empire that time. Eh ang tinutukoy naman ni Jesus, palalayain sila sa kasalanan, spiritual. And then nasabi ng 33, sa kanya'y kanilang sinagot, kami ay binhi ni Abraham at kailan may hindi pa nagiging alipin ni numang tao. Paano sinasabi mo kayo magiging laya? Napakaano sila, ma-pride. Ito yung problema sa tao. Pag ang tao ma-pride, kahit sinasabi na yung katotohanan, ayaw pa rin tanggapin. Kaya ngayon, napakalaking problema sa tao eh. Alam na niya, sinasabi na salita ng Diyos, pero nananatili yung kanyang prinsipyo, yung kanyang pride. Yan ang isang malaking problema. Di ba? Kaya sabi ni Jesus, sinagot siya ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala, alipin ng kasalanan. Ito, puzzle ito eh, no? Ang bawat nagkakasala, alipin ng kasalanan. Bakit sinabi ito sa mga Hudyo? Una, dahil sila nasa ilalim ng kautusan. Pero siyempre, hindi nila alam, mula sa kanilang isipan, na sila'y palalayain din sa kautusan para wala nang ma-impute na kasalanan at talagang lumaya sila sa kasalanan. Kaya lang, ayaw nga nilang tanggapin si Jesus eh. Kaya sabi niya, ang bawat nagkakasala, alipin ng kasalanan. 35. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang alipin, walang karapatan sa bahay. Hindi siya kabahagi ng pamilya. Alipin lang siya. Ayaw ng Diyos na manatili sana sila sa pag-aalipin. Diba? Wala daw, sabi, ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ay nananahan magpakailanman. 36. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Alam niyo ang ibig ko sabihin, pag binasa mo ito that time, at wala ka pang understanding nung ginawa ni Jesus sa cross, ano to eh, iniya-apply pa rin ito ng marami. Bakit marami hinihimok na maging sinless life? Pero imposible na ang isang tao maging sinless ang kanyang buhay hanggat siya ay nasa natural sa physical. Di ba? Totoo po ba yun? Imposible na ikaw ay hindi nagkakamali habang nabubuhay sa lupa. Bagaman nagpapakaayos tayo rito, nagkakamali pa rin in the sense sa natural na habang ikaw ay nasa flesh. Kaya maintindihan natin yung ganda nito pag naintindihan mo na tinapos na ni Jesus yung issue ng sin at ang isang makapagbibigay pa ng tulong, yung word na circumcision. Ano yung circumcision? Operation na yung masama, yung sakit, yung masamang cells ay inihihiwalay para huwag itong mamatay. Magkokos kasi ng death. Circumcision, paghiwalay. Tingnan niyo, Colossians chapter 2, dito pa rin yan nakapaloob. Verse 11, na sa Kanya ay tinuli rin naman kayo, in whom also you are circumcised. Tinutukoy yan mga mananampalataya. Pagtutuling hindi gawa ng mga kamay. Circumcision made without hands. Pag sinabing hindi gawa ng kamay, spiritual. In putting off the body of the sins. Asan yung body of the sins?
Ito yun yung sa flesh, yung pinananahanan ng kasalanan. In putting off, pag sinabing in putting off, iwinaksi, inihiwalay, sa Tagalog ay sa pagkahubad sa katawang laman, sa pagtutuli ni Kristo. So yung circumcision ni Christ, dito yon na yung outward man na pinananahanan ng sinful flesh, ni-represent nung kanyang laman, pinako, namatay, at inilibing. Wala nang buhay. At nahiwalay sa Espiritu. At yung Espiritu naman ay kasama ni Kristong nabuhay na maguli. Ephesians 2:5-6. Even when we were dead in sins, noon tayo patay sa kasalanan, had quickened us together. Binuhay tayong maguli. Ibinangon tayong maguli with Christ, kasama ni Kristo. Kaya yun ay biyaya. And then verse 6, and had raised us up together. Binangon kasama ni Kristo. And made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Yun po yung ating inward man. Binuhay at isinama ni Kristo sa sangkalangitan, in heavenly places in Christ Jesus. Hindi po naman malayo ang heaven. Dapat nauunawaan na natin yan. So makikita natin, yun yung circumcision. Inihiwalay yung laman, namatay at inilibing. Yun namang spirit, resurrected with Christ, quickened, binuhay, at dating patayan, di ba? At kaya yung resurrection, pati yung rapture, inilakip na kasama ni Kristo, dinagit ni Kristo, pinaupong kasama ni Kristo sa kalangitan in heavenly places in Christ Jesus. Yun ang posisyon ng ating spirit. So yung circumcision, inihiwalay na. Namatay na at inilibing, hindi na maaapektuhan. In the sight of God, in God's reckoning, ayon sa Romans chapter 6, kung babasahin niyo Romans chapter 6, yung malimit na sinasabi doon ng sulat ni Pablo na, reckon yourselves. Ibilang din ninyo ang inyong sarili. Sapagkat inilakip tayo ni Kristo ng Diyos sa kamatayan ni Kristo, yung ating outward man, inilakip sa kamatayan ni Kristo, namatay at inilibing. At inilakip din naman tayo sa kanyang pagkabuhay na maguli. O, di ba? Yung ating espiritu na dating patay, binuhay na maguli. So, kung inihiwalay na yung ating outward man sa inward man, hindi na maaapektuhan, secured na yung iyong inward man, hindi na siya maaapektuhan nung sin in the flesh. Kasi wasak na yon, destroyed na yon. He came to destroy the works of the devil. Wasak na eh. Pinatay na nga at inilibing pa eh. Wala nang buhay. Abolish na nga yung death. Doon sa iyong inward man, mayroon na yung eternal life. Kasama na nga ni Kristo Jesus. Yun po yung kalalagayan ngayon nung ating inward man, nung ating espiritu. Di ba? Ang dami mong makukuhang mga katanungan na hindi agad maintindihan. Kapag yung gospel of Christ ay maliwanag sa iyo, susi yan. Yung mga hindi maintindihan noon, mystery, ngayon ay revealed. Hayag na. Amen. Kaya sabi ko po, kailangan maliwanag ang gospel of Christ. At lalo na kapag binasa natin ang Bible, lalo ka ma-inspire. Oh, ganda talaga ng plano ng Diyos. Siyado yung Old Testament at ang katunayan ay ang New Testament. Kaya lalo kang ma-inspired, magtitiwala sa salita ng Diyos. At hindi pwedeng hindi natin ito mauunawaan kung tayo po ay talagang nakapokus lamang dito. Liberated, malaya na, circumcised na, naunawaan natin yung circumcision. Kaya si Satan, yung devil, wala na. Anong hahanapin mo pa? Bubuhayin mo pa ba yun? Mayroong mga turo na paglabas mo pa lamang sa bahay, pag hindi ka handa nandiyan ang kaaway. Very powerful ng kaaway. Colossians 2:14. Tingnan ninyo ginawa kung bakit sinabi ng 1 John 3:8, He came to destroy the works of the devil. Na pinawi ang usapang nasusulat by blotting out the handwriting of ordinances. Ano po yan? Yun po yung kautusan. Kautusan po sa mga Hudyo. Blotting out yung mga usaping nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. So ito yung law. Yung law, kasamang napako doon sa krus. Ang sabi ng Colossians 2:14, yung mga nakasulat. Laban sa atin kasi yun ang nagko-condemn, yun ang nagbubunga ng kamatayan. Yun ang nagbibigay ng power sa sin. Di ba? The strength or the power of sin comes from the law. So dapat mapawi yun, maalis yun. Tapos itong sin in the flesh,
mamatay at malibing din yon, di ba? Pagkatapos, para complete yung katubusan. Sabi nung 15, pagkasamsam, pag sinabang sinamsam, dinisarmahan. Sinamsam, kinuha. Parang yung, pag may mga sandata, yung mga armas, samsamin yan. Yun ang ginawa ni Jesus dito sa cross. Pagkasamsam sa mga pamunuan, yung mga leader, yung mga principalities, at sa mga kapangyarihan, sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan. Pag sinabing inilagay, sa English nga ay made a show of them openly, parang ipinakita sa madla. He made a show of them openly. Parang yung mga lahat ng kaaway, pinarada. O tingnan nyo, dinisarmahan na yan. Triumphing over them in it. Pinagtagumpayan na. O di wala na silang power. Having spoiled principalities and powers. Yung kanilang pamamahala at saka yung kanilang power. May power pa ba ang kaaway? Dinisarmahan na nga at ipinakita na nga sa madla. Sa pamamagitan nito, hindi maintindihan agad, pinagtagumpayan na. Meron pa bang kaaway? Kapag ikaw ay mananampalataya at nakapokus ka kung ano ginawa ni Kristo, tanong, sang-ayon sa sinasabi ng Colossians 2:14 and 15, meron pa po bang kaaway? Wala na. Ang kaaway mo na lang ngayon, sarili mo. Amen. Kaya, alam niyo po, marami tayong makukuha pang kaunawaan dito habang nagtatagal. Yung pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig ni Jesus, yung pag-ibig ng Ama, kung bakit niya binigay si Jesus, makikita natin, tama yung Psalms chapter 8, 4 and 5 na sinabi sa Hebrew, chapter 2 ba yun? Na ano ang tao pang alalahanin siya? Diba? Siya ginawa mo lang mabawa ng kaunti, tapos siya pinutungan mo, inilagay mo sa ilalim ng kanyang paan lahat ng kanyang mga kaaway. Wala na po tayong kaaway. Wala na tayong dapat katakutan. Ang kagandahan dito, maliwanag, wala ng kapangyarihan ng kamatayan, ang kadiliman, ang kasalanan. Mag-enjoy ka, mag-rejoice ka. Although may mga sufferings tayo sa lupang ito, pinagtitiisan, pero nasa atin na yung glory and honor kapag maliwanag sa atin ang ginawa ni Kristo Jesus. Amen. Blessed po ba kayo?